Bagong batid ninyo mga balita tungkol sa mga kabataan ngayon sa buong daigdig. May nangyari na high school student na mamaril ng kanyang kapwa kamag-anak o schoolmate. At nakakapangilapot po talaga ang pangyayari yan. At dito lang sa atin, kailan lang mayroong grade school din na sinaksak ng kanyang kapwa classmate sa ulo, sinaksak at namatay. At kahapon din, pinalabas sa TV, hindi ko matanda kung anong program, Eyewitness na yon. 14 years old, 15 years old, buntis. At yung iba ay magpakita ng mukha na nahiya, pero mayroong matapang na bata na 16 years old, buntis na siya. Hindi pa niya alam kung anong buhay ng isang magiging ina. Naglalaro pa siya ng kung anong mga larong bata. No? Ano nangyari sa ating mga kabataan sa ating panahon ngayon? Ano nangyari? Kung hindi namamaril, nananaksak. Kung hindi nananaksak, nagbubuntis, nagtatanan, bata pa lamang. Ano nangyayari? Kung hindi nagtatanan, nagbubuntis na lang, nagdadrugs, mga kabataan, naglalasing, nagbabarkada, nagnanakaw. Anong ginagawa ng mga kabataan ngayon? Anong ginagawa ng mga taong ito? Sila ba'y nasa katinuan pa ng isipan, mga bata nito? Anong gagawin natin, mga magulang? Anong solusyon? Ano ang ating katungkulan dito? Masisisi pa natin ang mga bata nito. Ang salita ng Diyos ay napakalinaw po para maiwasan po ang ganitong trahedya sa buhay ng mga kabataan. We, as Christians, makinig tayo sa salita ng Panginoon. At hindi lamang pakikinig, isagawa natin sapagkat faith without works is nothing, dead. Nagpo-profess tayo that we know. Nagpo-profess tayo that we are Christian, and yet, hanggang salita lamang. Please, buksan natin ang ating mga Biblia, Deuteronomy chapter 6. Hindi ko po ito i-expound verse by verse, pero kukunin ko lang po rito ang mga aral na kailangan natin gawin upang ating masugpo o matigilan ang ganitong uri ng pamumuhay ng mga kabataan sa ating panahon. Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 9, ating pong basahin ang sulat na ito. Ang sulat na ito ni Moises ay mula sa Diyos na siya'y inatasan na ituro ang kanyang mga natutunan at mga ipinapangaral sa bayan Israel, particularly sa mga parents, sa mga magulang. So parents, ating natalakay noong nakarang Sunday kung ano yung kagandahan na kinalugdan ng Diyos ng isang babae, ang panloob at nakikita sa panlabas. At nakita din natin sa susunod na Sunday na hinahangaan at hinahanap ng Diyos ang pang-uunawa ng isang lalaki sa kanyang misis. Ngayon naman, ang katungkulan ng mga magulang tungkol sa kanilang mga anak. Ang ating pong pamagat, nag-aaral ba ang iyong anak? Nag-aaral ba ang iyong anak? Marahil sabi natin, oo, pero anong tinutukoy rito? Deuteronomy 6, verse 1 to 9. Tungkol sa akin, ng unang taon, ngayon, ito ang utos, mga tuntunin at mga batas na iniutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa ang mga ito sa lupain inyong paroroonan upang angkinin, upang ikaw ay matakot sa Panginoon ng Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang iyong mga araw ay bumaba. Kaya't pakinggan mo, O Israel, at iyong gawin upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo at upang kayo'y lalo pang dumami na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos, ng iyong mga ninuno sa lupaing dinadaluyan ng gatas at tulog. Verse 4, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos, o isang Panginoon.
At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay, at bilang panali sa iyong noo, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay, at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Ang emphasis dito, mga magulang, sa ating lahat, na ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay dapat nating ituro sa ating mga anak. At may pagdidiin dito, kung kailan kayo nakahiga, kung kailan ginagawa nyo, lahat dapat sa lahat ng pagkakataon, itinuturo ang salita ng Diyos hanggat maaari. Hanggat maaari isulat ito sa pilaktirya at ilagay sa kanilang noo nang sa ganun hindi nila makalimutan ang salita ng Diyos. And that's God's mandate sa mga parents. Utos ito, mandato ito ng Diyos para sa mga magulang. Bago lahat, tayo muna ay humingi ng tulong sa Panginoon at tayo magkaisang manalangin. Panginoon, Lord, patawarin niyo kami sapagkat maaaring natuturuan namin ang aming mga anak ng good morals, Panginoon. Mga tamang ugali, gawi, Panginoon, at mabubuting asal. Pero nakakaligtaan namin ang higit na kailangan ng aming mga anak ay ang inyong mga salita. Sapagkat hindi lamang po moral, hindi lamang po ang asal ang matuturuan sa aming mga anak, maging ang kanilang kaluluwa. Siyang mananatili, Panginoon, na dapat naming bigyan ng aral ang kanilang kaluluwa because the spirit is willing but the flesh is weak. Kung mahina po ang aming espiritu, madadaig po ng laman ang aming pong mga anak. Kaya Lord, samahan niyo kami, tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng pag-unawa sa inyong mga salita. At huwag kayong tumigil sa aming puso. Kumbinsihin mo kami, Panginoon, at kami po ay iyo pong kausapin upang sa ganoon hindi kami magpabaya sa isang mandato, pangunahing tungkulin ng mga magulang na ituro ang iyong salita sa aming mga anak. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Gaya ng aking nabanggit kanina, anong nangyari sa mga kabataan ngayon? Mga naglipana sa ating lipunan, problema ng bayan. Ang kasabihan ng Pilipino, kabataan ng pag-asa ng kinabukasan. Paano natin masabing pag-asa ng kinabukasan ng ating mga anak? Paano yan? Alam niyo po, ang totoo niyan, mga magulang, ang siyang magturo sa mga anak natin upang sila ay maging pag-asa ng ating lipunan. Kaya, ang tanong ko muli, masisisi ba natin mga magulang kung ganyan ang kahinatnan ng ating mga anak? O sino bang dapat sisihin? Ang mga magulang. Yes, sinasabi ninyo, hindi kayo nagkulang sa pagtuturo, sa pagdisiplina ng inyong mga anak simula nung sila'y isilang. Pero naituro nyo ba ang salita ng Diyos na makapagbabago ng kanilang puso at kaluluwa? Kaya may pananagutan ang mga magulang kung ano ang tubo ng mga anak natin. Aminin natin, hindi tayo nakapagturo sa ating mga anak sa paraan ng Diyos, kundi ang paraan natin ay panlabas good morals, education, that's it. That's good. Pero the spirit is strong, but the flesh is weak. Yun ang kailangan natin. Mahina po ang ating mga anak pagdating sa physical, sa flesh. Kaya kailangan palakasin ang kanilang espiritu through the Word of God. Ang totoo niyan, kung bakit nagkaganyan ng mga bata, hindi tama ang kanilang pagpapalaki, ang kanilang upbringing, mga kapatid. Hindi po ayon sa principle ng Panginoon, kundi sa prinsipyo ng tao, good morals, character.
Whatever pa, anong sinasabi dyan, yes, tama yan, maganda yan. Pero paano yung kanilang kaluluwa? Tanging kaluluwa dapat ang ma-convert ng madala ang kanilang flesh. Kaya huwag sabihin na, bakit ako sinisisi magulang, tinuruan ko lahat yan, ginawa ko lahat, napagod na ako. Yes, except na hindi mo naturo ang salita ng Diyos. Ito hindi ito maamin ng mga magulang eh. Kung anong upbringing ng kanilang mga anak. Ayaw nilang panagutan ang responsibilidad. Pinalakot ko yan. Pinaaral ko sa magandang eskwelahan yan. Mahusay ang mga turo doon. At pinapalanan ko lagi sa bahay na mag-ingat kayo, maging mabuti kayong anak. Kailangan lumuhod kayo, umamin kayo. Sa tradisyon natin yan, that's good. Tama po yan. Pero naituro ba natin ang salita ng Diyos? Kaya marami po mga bata, anak ngayon, umaalis po sa kanilang mga bahay. Naglalayas po. Bakit po? Dahil hindi nila magustuhan, bakit pa sila naging anak sa bahay na yan? Na hindi sila napapangalagaan ng tama. Mas gugustuhin pa nilang barkada dahil sila ay talagang tanggap sa barkada. Tinatanggap sila. Umuwi lang yan kung wala po talaga silang matiran. Bumabalik po yan, kinakapalan nilang mukha nila na bumalik sa bahay dahil wala pong tumatanggap sa kanila. Walang matutuluyan. Nagdurusa ang mga bata na sila po'y naging anak ng ating tahanan. Mga magulang, umaasa ba kayo na inyong anak ay magiging mabuting tao pagdating sa araw? Umaasa ba tayo na sila magiging mabuti at magbabago sila ng kanilang ugali? Ang totoo niyan, mga magulang, yung ating mga anak, salamin natin yan. Kung anong nakikita sa ating anak, yun tayo, mga magulang. Yun po tayo. Sila po ang ating reflection. Kung ating mga anak walang galang, hindi natin naturuan ang tama talagang paggalang. Kung ating mga anak matitigas ang ulo, that's it. Ikaw yun. Para makita natin ang ating mga anak ay kalugod sa Diyos, dapat unang-una ang magulang kalugod sa Diyos. Tayo po mga magulang, kayo mga magulang, pinagkatiwalaan kayo ng Diyos, isang great responsibility, but mayroon po namang napaka-precious na privilege sa ating mga anak. Binigyan tayo ng lahat nating pangangailangan. Binigyan tayo ng lahat ng kakayanan upang sila'y ating palakihin, alagaan. Wala pong kulang na mga magulang. Ang kadalasan sinasabi, wala kaming pera, wala kaming hanapbuhay. Pero hindi ka bibigyan ng Diyos kung hindi mo kakayanan na sila'y palakihin. At marami rin po mga magulang, sobra-sobra yung kanilang resources sa kanilang mga anak mo, paano silang palakihin, pero isang kulang, pati yung mga kinakapos, isang kulang. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Palakihin ang mga anak na napaparangalan ang Diyos at napaparangalan din ang mga magulang dahil sa kanilang mga ugali. Kaya dapat silang nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ating pong paksa, nag-aaral ba ang inyong mga anak? Na gusto ko ibigay sa ating hapon ngayon ang tatlong katotohanan na dapat nating makita ayon po sa turo ng Diyos sa buong kasulatan. Na gusto kong ilapat ito sa ating mga buhay. Sa pag-aaral ng ating mga anak sa salita ng Diyos, ang kanilang unang classroom, mga kapatid. Point number 1. Ang una nilang classroom ay ang ating tahanan. Tayo gusto natin paralin ang ating mga anak para wala na tayong panagutan magturo sa kanila. Dahil tayo nagtitipende lamang sa teachers. But, ayon sa turo ng Panginoon, ang unang classroom ng ating mga anak should be our home. Kaya kumusta naman ang inyong classroom? Kumusta ang ating tahanan?
May mga bagay ba doon na hindi dapat makita ng ating mga anak? May mga bagay ba doon na dapat alisin at baguhin para yung mga anak natin ay hindi tumulad? Alam niyo mga anak natin, madali po maka-adapt yan eh. Kung ano yung nakikita nila, naniniwala silang tama yun. Totoo. Kaya, ginagawa. Anong classroom ang nais nyo sa inyong tahanan mga magulang? Anong classroom? Magulo? Marumi? Awayan? Bangayan? Murahan? Inuman? Sigarilyo? Dakdakan? Siraan? Chismisan? Yung ba ang gusto nyo maging classroom ng inyong anak sa inyong tahanan? Gawin natin maganda ang ating bahay. Na ang ating mga anak, sa unang classroom nila, natuturuan sila ng magagandang halimbawa. Paano kayo sumamba sa Diyos? Paano kayo nananalangin sa Diyos? Kailangan bang may nakikita? Mayroong object kung paano kayo sumamba sa Diyos? Kailangan bang mayroong idol sa iyong bang nakikita ng inyong mga anak? O mayroon bang mga picture dyan, mga nude? Anong classroom ang gusto nyo maranasan ng inyong anak? O sila'y nasasanay ayon sa salita ng Panginoon, na makikita ng mga bata na this room, dito sa bahay na ito, tinuturuan ako ng nanay ko, tinitrain ako, ng ano? Maging spoiled. Marami pong bahay ngayon ng kanilang mga anak, napaka-spoiled. Pag may bisita, akyat doon sa liig, no? Hawakan yung ulo ng mga bisita, dukot sa bulsa, pagturuin ng iyong bang classroom sa bahay? Ano pong sabi ng Biblia? Train up your child the way they should go. Proverbs 22 verse 6. Napakalinaw po ang turo ng Panginoon dyan. Ang sabi, train up a child. Hindi po sinabi dyan, teach your child. Bungangaan mo ang iyong child. Kundi train by example. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng isang bagay. Nagabi nga, nag-usap kami ni Mama na sa lahat ng presidente na nangyari sa ating Pilipinas, simula nung magising ako, simula kay Magsaysay, kay Garcia, kay Macapagal, wala pa akong nakita ang presidente na ipinapaliwanag kung ano yung buhay Pilipino. Kung ano ang nangyari sa ating, paano tayo dumating sa ganito, ano ang nangyayari sa ating tahanan. Well, hindi ko siya ganun tinataas. Tulad sinabi ko, hindi ko siya binuto, pero sa ngayon nakikita ko na siya nilagay ng Diyos. Ganon din dapat tayo mga magulang, kapag tayo nagtuturo ng gandang asal, moral sa ating bahay, paliwanag natin maigi. Train them up. Hindi basta lang, kayo, matigas ang ulo. Hindi. Train them. Ang sabi nga rito, train up a child in the way they should go. Even when he is old, he will not depart from it. Training po ang kailangan. At napakahirap po ang mag-train ng bata. But it's a great privilege na magkaroon tayo ng pananagutan sa ating mga anak na sila i-train. Saan natin i-train ito? Sa sinihan? Sa mall? Ha? Saan? Classroom. And that classroom is our home. Yan po ang unang classroom ng bata, ang ating tahanan. Then secondly, para palaki ng ating mga bata, ang kanilang unang course, ang kanilang unang kurso na dapat nilang matutunan ay ang kautusan ng Diyos. The law of God. The law of God. Yun ang dapat. Hindi po mahirap mga magulang kung anong course ang ituturo natin sa mga anak. Nangangarap tayo, kadalasan, ano bang gusto mong maging anak pagdaki mo?
Well, napakaganda, napakalayo. Pero yung kursong nasa present time, that moment, pwede mo nang ituro sa kanila. Sapagkat nakasulat na po ang kautusan ng Diyos. Buo po ang Biblia, walang labis, walang kulang, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Perfect! Salita ng Panginoon. Ito yung unang kurso. Pero ang tinuturo natin, okay, mahilig kayo, mabuti yan. Napakasipag ninyo magturo ng subject, yung mga pinag-aral, 1+1 sa mga bata. Pero never na tinuro ninyo ang kautusan ng Diyos. Mga magulang, alam niyo ba ang Ten Commandments? Ten Commandments na. Sino makakapag-recite ng Ten Commandments? Well, mukhang si Tito pag nagtaas ng kamay. Wala, no? Wala makapag-recite. Pero sa isip natin, alam natin. Pero ano yung Ten Commandments? In-expound yan, no? In-expound yan, yan ang buong kasulatan. Kaya, the whole Bible is the law of God. Thou shalt not kill. Ano sabi sa Matthew? Kung mayroon kang galit sa kapwa, you commit murder. Kaya lahat po ng ating buhay, ano magkilos natin, tayo po'y sumusunod sa kautusan. Kaya kailangan ng mga bata, malaman nila, ano ba yung kautusan? Nakasulat po yan, mga kapatid, the Ten Commandments. Exodus chapter 20, verse 1 to 17, di ba? Kung tama ako, marigan ko. Thou shalt not have other gods before me. Yan ang number 1. Huwag kayo magkaroon ng Diyos maliban sa akin. Ano yung ikalawa? Huwag kayong sumamba sa mga imahe. Imahe. Ni paglingkuran sila. Sapagat ang gumagawa noon ay napupuot sa akin. At gagantihan ko hanggang sa 3, ika-4 na salinlahi, ang mga taong hindi nagmamahal sa akin, sabi ng Panginoon, mga nagmamahal sa libuto. Pangatlo, thou shalt not use the name of the Lord in vain. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi mo dapat gamitin yan kung nadulas ka lang o nagalit ka sa iyo. Praise the Lord. Pag sinabi yung praise the Lord, you are praising God. Sumasamba ka. Pag nagsabi ka ng hallelujah, tuwa ka na, pinagpala ka ng Diyos o pinatawad ka ng Diyos. Hindi yung maging bukang bibig lang. You are using the name of the Lord in vain. Kasalanan yun. Pangatlo, make the Sabbath holy. Ipangilin mo yan. Maring hindi ka killer, hindi ka murderer, pero hindi ka umati ng Sunday, nagkasala ka pa rin. Fifth, honor your father and mother. Alam niyo pala. 6, thou shalt not kill. 7, thou shalt not commit adultery. 8, thou shalt not steal. 9, thou shalt not bear false witness against your neighbor. 10, thou shalt not covet. Kasama din mga sugal, loto, sweepstakes. May tuturo pa natin sa ating mga anak yan. Hindi po mahirap nakalista na lahat eh. Kailangan lamang natin dito ng time. Hindi akong time ba? Sino masabi kung nagsulat ka ng 24 hours? Sinong tao dito na namumuhay lamang ng 23 and a half hours a day? Wala po eh. Lahat tayo take to 24. Kailangan natin gumawa tayo ng panahon. Sundin ang lahat ng ito. Deuteronomy 6:7 sa ating text. Ang sabi dyan, you shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Ganun po katindi ang pag-emphasize ng Panginoon pagdating po sa pagtuturo natin sa ating mga anak. That is their first course sa kanilang buhay.
Pero ano kung tinuturo natin sa ating mga anak sa bahay, sa classroom? Dalhan sila mga gadgets, okay? Ang husay mo magturo, ganito yung anak, ito, menu, okay, okay. Scratch mo gano'n, slide mo rito. Ang galing natin magturo. Pero pagdating po sa kapuso ng Diyos, wala. Masisisi mo ang anak mo matigas ang ulo kapag kainutusan mo, ayaw magpakawala noong tao. Sino masisisi? Bet? Pastor, hindi ako nagkulang sa anak ko, pinanakan ko sila maganda. Oo nga, naturuan mo ba sila ng salita ng Diyos? Mahal, nagagal kayo sa akin. Pastor, grabe. Akala mo nagpapaya ko sa anak ko. Hindi mo sinasabi ng papaya ka. Hindi ka nagturo ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi ka pa Kristiyano nun eh. Kaya kasalanan natin na yun, mga magulang. Nagpupulos tayo ng criminals. Kaya sabi nga ni Pastor Rene, sa SDC, once ang baby mo, ang anak mo, ay nagsimula ng mabuhayan sa iyong lap, nag-aalaga ka ng isang maliit na dragon. At ang dragon na yan, once na ito'y marunong bumuga ng apoy, susunugin ka na niya. Kaya dapat pa lang, sa simula pa lamang, turuan mo na siya huwag bumuga ng apoy niya. Mga kapatid, ang ating pong first course na kanilang dapat tutunan ay ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay napakalaga. Now, balikan nyo ang inyong pong isipan sa inyong bahay. Anong tinuturo nyo sa mga anak ninyo? Marami nagsabi, kanya-kanyang turo ng pastor, huwag mo kami pakikalaman. Okay, may kanya-kanyang paraan na eh. Mabuti naman yung anak namin nung tinawag, magagaling ka. Okay. Magaling na. Pero Kristiyano na ba sila? Hindi natin man. Sila ba'y patungo sa kingdom of God in heaven? Kahit mabait sila. Educated sila. Nakasiguro ka ba na sila'y patungo lang? Ang layunin ng Diyos, hindi lang sila magiging responsible person, but also maging heirs of kingdom. Maging tagapagmana ng karayan ng Diyos. Lahat ng ito napakalaga. Ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture are breathed by God, inspired by God, and is useful for what? For correction, para sa kanilang pagsaway, lahat upang ang tao ng Diyos ay magiging mabuti sa lahat ng good works and righteousness. Well, pag nagturo ka, good moral, okay rin. Nagpupulos din ng libros siya. Pero, yung ba'y makapagliligtas sa kanila? Yung ba'y makapagbabago ng kanilang kalwa? So, anytime, maaari mo makita, isa na siya sa mga nakabilanggo. Dahil wala siyang takot sa Diyos. Pag maturuan sila ng salita ng Diyos, hahantong ito sa kanilang kaligtasan. Kahit matanda na sila, hindi nila makakalimutan kung na-train natin ang ating mga anak sa salita ng Panginoon. Ito ang layunin ng Diyos sa iyong mga anak. Ito ang mandate ng Diyos sa mga magulang. Napakabigat na responsibility and a great privilege naman. Mga kapatid. Kaya ang sabi sa Proverbs 22, verse 6 again, sanayin mo ang bata sa daan ng dapat niyang lakaran. Hindi sa nating turuan lang, kundi mayroong pagsasanay. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Yun po yung assurance dun eh. Maring naturuan mo siya during sa kanyang kabataan, pero hindi na walang silbi yun. Isaiah 55, kung paano ang ulan na bumagsak sa lupa, na sabi natin walang layunin. No, may layunin ang ulan na bumagsak sa lupa, pinalalambot niya ang lupa upang ang mga halaman ay sumibol. Ganon din ang salita ng Diyos na ito'y kanyang niloob, na ito'y lumabas mula sa iyong bibig.
At babalik itong empty. Hindi po empty. Mayroong mangyari. Sapagkat sinabi ng Panginoon, train up your child the way they should go. And when they become old, they will not forget. Hindi naman. Ma-realize at ma-realize nila. So nakita natin, upang mapigilan natin ang ganitong trahedya sa mga kabataan, turuan natin sila. Our first classroom must be our home. At ang ikalawa, ang unang kurso is the law of God. Then thirdly, ang kanilang unang tagapagturo is we, great parents. Tayo po dapat ang tagapagturo. We are their first instructor and teacher. Huwag natin sabihin, pinaaral ko ng pinakamagandang eskwelahan niya. Kahapon po, nalulungkot ako doon sa isang eskwelahan. Bagamat ito ay pinintulot at may utos na rin ng gobyerno sa atin na sa kabataan ng mga bata, grade 2, grade 3, pinag-aaralan na po ang sex. At mga bata nag-recite, 12 years old, 11 years old, they can identify which parts of women and men yung sex organ. Nakakapanlumo po yun. Mga batang walang malay. Na-arouse na yung kanilang isipan na makita yung kanilang kaeskwela. Ang unang dapat na puso malaman ng mga bata sa kanilang kamurahan hanggang sa kanilang tamang panahon ay dapat salita ng Diyos. Makalungkot po. Hapon din mo, 10 years old, 11 years old, ang galing nilang mag-recite. Turo lahat mga parts noong nakakalungkot po rin, pero ginawa ng ating gobyerno yan, pinintulot yan. So, pananagutan nila yan. Kaya hindi po dapat natin ibigay ang unang responsibilidad na magtuturo ng ating anak pagdating sa kanilang kaluluwa ay mga teacher sa labas. Even in Sunday school. No. Alam nyo, walang sino mang tao o teacher na makapagtuturo sa mga bagay na hindi niya alam. Tama ba yan? At ikaw na magulang, hindi ka makapagtuturo ng espiritual na bagay kung ikaw mismo hindi namumuhay sa espiritu. Hindi ka makapagtuturo ng 10 kautusan unless alam mo ang 10 kautusan. Kaya mga magulang, isuko nyo ng buhay nyo sa Diyos. Mayroon pa kayong mga anak na darating. At even doon sa malaking anak, punin pa rin pangaralan. Pag na sila ay nasa puder na. So kung sila ay nandun may kanya-kanyang pamilya, mga kapatid, kung ano mang tingnan nila, may bahagi tayo sa kanilang kabiguan. Pero, kaya tanong ko mga kapatid, alam niyo na ba ang 10 Commandments? Parents, mga magulang, ito ba inyong pinaniniwalaan? Kung pinaniniwalaan niyo ito, bakit hindi niyo tinuturo? Hindi niyo pinamumuhay. Mahirap yata na maniwala sa bagay na hindi mo naman tinatanggap o hindi mo pinamumuhay. Tulad ng isang illustration ni Jay Adams tungkol sa mga preacher. Maraming preacher magaling mag-preach ng Bible. Maraming preacher magaling mag-preach ng Word of God. Pinag-aralan din talaga nila sa Bible school yan. Pinag-aralan nilang mag-exegete ng Word, no? Mag-expound. Pinag-aralan na. At magaling sila talagang magturo. With boldness, mayroon po lahat ng gestures talaga. E sabi ni Jay Adams, tulad lang ng isang tao na may hawak na tinapay, tinawag niya lahat ng mga tao, tinapay ito, yari sa harina, yari sa ganito, masarap ito, lapit, masarap ito, tignan nyo. Pagkatapos, nung lumapit yung mga tao at nakita na itong preacher nito umalis, hindi natikman ng mga tao lumapit, at mismo yung preacher, hindi kumain ng tinapay na kanyang inalok. So marami po mga preachers, nasaktan na natin, marami po mga preachers
na nagpipreach ng salvation ng kanilang sarili, hindi sila saved. Kaya sa atin mga magulang, hanggat hindi natin alam at hindi natin sinusunod ang commandments of God, hindi tayo makapagtuturo ng tama. Kaya dapat lang unahin natin isuko ang ating sarili sa Diyos upang magkaroon tayo ng spiritual knowledge about the spiritual word of God. Dahil ang isang totoong magulang na alam niya ang kautusan ng Diyos, makikita ng mga anak yun. Yan ang nanay ko. Mapagpapababa, priority sa kanyang pagsamba, priority sa kanyang pag-pray. Narinig ko, nanay ko, pinag-pray niya kami lahat. Hindi sa isa. Train up your children by way of your example. So, ang unang punta na pagturo ay tayo mismo mga magulang. Huwag natin isisi sa mga Sunday school teachers o sa mga eskwelahan sa eskwelahan o yung teachers sa eskwelahan. Then lastly, pang-apat, kung nakita natin, kanilang first classroom is our home. First course, the law of God. The first teachers or instructor, we as parents, then thirdly, pang-apat, ang kanilang first experiment. Ano ang first experiment ng isang sanggol? Of course, their lives, ang kanilang buhay. Dapat, yun ang kanilang unang experiment. Pinag-aaralan. Nire-research maigi. At yun, makikita natin sa mga anak kung anong natutunan nila sa bahay. Sabi ko sa inyo, mga magulang, yun ang aasahan mo sa kanila sa labas. Sa kanila. Ito ang kanilang isasagawa sa mundo. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, once na inyo nang isinend ang inyong mga anak for school, sa eskwelahan, kindergarten, preschool, or sa grade school, tiyakin nyo nakahanda ng inyong anak. Tiyakin nyo nakahanda ng inyong mga anak. Sapagat napakarami pong lobo. Napakarami pong tinik silang harapin. Pag sinabi kong nakahanda na-train nyo na sila. Alam nyo, may di-describe ko yung buhay ng lawin. How they train their, ano bang tawag sa mga inakay na lawin. Inakay lang, ano? Sa lahat ng ibon ilakay. Pero pagka lawin siguro, lawinis. Ano ba sa? Ha? Iglet? Okay. Alam nyo, nabasa ko isang inobserbahan nila, yung mga mahihilig mag-telescope, no? Habang ang mga inakay ay nandun sa pugat, kadalasan yan doon sa ibabaw ng bato, sa bundok eh. O di kayo sa malaking puno, yung lawin. So, laging alaga, nakadepende ngayon yung mga inakay na yon kung ano yung sinusubo ng kanilang nanay. Hindi magsusubo ang nanay nila ng ano bang ikakasama nila. Pawang pagpapataba, yan ang nanay. Yan ang magulang. Kahit yung tatay, gano'n din. Sinusubuhan ito. At kapag ka yung sisim na yon, yung inakay na yun ay nagkaroon ng pakpak, they're ready na handa na silang kanilang tignan ng ang paligid ng kalawakan. So ang unang ginagawa ng mga magulang, kinakagat nila yung kanilang inakay. Kinakagat. Tapos, inihagis sa mataas, binibitiwan. Pero nakahanda yung kanilang pakpak. Nasaluin yung kanilang anak. Habang lumilipad siya, nagpapabagsak na hindi pa talaga makalipad. Bagsak sa pakpak. Araw-araw, tinitrain ng isang inahing lawin ng kanyang anak. Hanggang sa kaya niyang umangat yung kanyang sarili. Pag naiangat niya na yan, alam niyo ang ginagawa ng nanay, pinalipad niya una yung kanyang inakay, at siya naman, sa ulo, tapat ng ulo niya, habang lumilipad, binabantayan niya. Para ano man mangyari, agad siyang masasalo. Pero pag malakas na ito, alam niyo kung anong posisyon? Yung nanay na si babaw, yung anak na si baba.
pinapayungan niya yung kanyang anak. Para kung ano mang mahulog man, handa rin siyang buhay. Hanggang sa bibitiwan niya na. Kung marunong na. Alam niyo, kung anong kilos ng nanay, kung anong kilos ng tatay, kung paano sila mag-soar doon sa kahanginan, paano sila kumain ng mga pagkain, yun ang ginagawa ng anak. Sila'y na-train maigi ng kanilang mga magulang. Ang mga magulang, ang unang experiment ng ating mga anak ay ang kanilang buhay. Paano nila ilalapat ang kanilang natutunan sa ating bahay. Sapagkat ang buhay sa labas, masalimot. Mahirap. Nakakaakit. Puno ng pag-uusyuso. Mga bata, ano yun? Gusto makita yun. Gustong tikman. Gustong hipuin. Pag-uusyuso. At dahil hindi naturuan ng magulang, nagpapatuloy sa pag-uusyuso hanggang sa mabiktima na ng mga tao. Napakahirap ang buhay sa labas para sa mga bata pa, mga murang edad pa. Kaya paano sila sinasanay? Paano sila tinuturuan? Pinapabayaan sila mamuhay. Marahil mahilig kang magpuputak, galit siya anak ko, dahil matigas ang ulo. Pero sa unang pagkakataon nila, paano mo sila tinuruan? Ano ang tinuro? Alam niyo, bahay, karamihan, ayaw ko lang upusot ko ngayon. Sa bahay natin, lagi kami sa probinsya, meron kaming laki sa bahay. Kayo ba meron? Ganyan? Nakalagay yun, home, sweet home. Gandang laki, no? Ito kaya ang nasasabikan ng anak ninyo galing sa school, galing sa trabaho, na my home is a very small home. Ito kaya, nagiging matamis lang ang ating bahay kung sila'y una naturuan, nasanay, nakitaan tayo ng magandang halimbawa. Kinasasabikan dahil matamis ang ating tahanan. Kung hindi po matamis, makikita nyo maglalayas siya anak. Maglalayas. So ano pong implikasyon dito? Ano pong kahulugan? Ipinapakita sa atin kung gaano ka-rigid yung mandate na binigay sa atin na to train our children. Because children ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. Wala pong anak dito, kahit siya'y bunga ng rape or whatever, pag-aari ng Diyos yan. Tayo lamang po ang steward. Tayo po ang tagapangasiwa. Paano silang ipinobrought up sa mundong ito ayon sa ating training. Ng training natin mula sa prinsipyo ng Panginoon. Ang sabi nga sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it, unless the Lord, children, at verse 3, behold, children are gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Nakita nyo? Ang anak ko ay regalo. Paano niya tanggap? Sa womb ng isang ina. Wala pong makapaglilikha dyan ayon sa siyensya, ang dalawang binhi, seed ng lalaki, babae, ang siya nakakabuo. Pero imposible mabuo yung kung hindi po, wala pong intervene ng Panginoon. Siya ang naglilikha. Siya ang bibigay ng buhay. Kaya nga ang anak natin is a gift. Kaya huwag natin mura-murahin ng ating anak. Huwag natin dagok-dagukan ng ating anak. Huwag natin sampalin ng ating mga anak. May pananagutan na sa Diyos. Turuan sila. Sanayin sila. Sila yung mga kaloob ng Diyos sa mga magulang. At mapalad ka na pinagkaloob ka ng anak. Sapagkat may mga magulang na deserving, may kaya
na kailangan na mag-anak pero hindi sila pinagkalooban ng Diyos. Pero tayo, pinagkalooban tayo ng anak, so, pasalamatan natin ito. Ibinigay sila ng ating Diyos para palakihin natin. Hindi ayon sa gusto natin, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. May malaki tayong pananagutan, pero ito isang malaking hamon sa buhay natin. Tulad ngayong kahapon pinakita na mayroong 15 years old, kaanak na, baby nila, yung tatay walang trabaho. Tinanong sila ni Sandra Beo, paano mo? Ano po ay anak mo? Anak ko. Paano palakihin? Magsisipag po, kaya akong trabaho. Pero ngayon, manghihiram po. Ito, lalaki may hirap. Sa mga pa, may ba kayo sandaan? Pambili na ng gatas na, ano ba yung gatas na mas ba ulit, kindertin. Binigyan. At alam nyo, mulan pa, yung nanay ang hanap ng gatas. Tapos pag uwi, doon pala nakatikim yung sanggol. Tapos sila mag-asawa, matutulog lang walang hapunan, para lang sa anak. Kaya sabi naman sa Sandra, paano bukas? Kaya po, panitagong pagbata. Nakikita natin. Pero, anong nakikita natin? Kawawa? No, nakikita natin, para sila ng Diyos. Binigyan sila ng biyaya ng Panginoon. Isang malaking pribilehiyo na ito'y palaki nila. At nakita, pinalaki nila sa talagang pagsisikap ng magulang. Kulang na lang sa kanila. Ay tumawag sa Diyos. Huwag magdiwanan sa sarili nila. It's a privilege. But it's a great responsibility. Pero tayo, hindi tayo kulang sa lahat ng means. Bakit pinapabayaan natin ang ating mga anak na mabuhay sila sa sarili nilang isipan? Lalabas na sila sa ating tahanan para mag-aaral sa labas. Punong-puno silang kaalaman. Isang bagay ang hindi alam nila ng Diyos. Kung mayroon na silang alam sa Diyos, fairy tales. Naniniwala sila si Jonas kinain ng pating o ng balena. That's fairy tale. Naniniwala sila na tumawid ang Israelita sa dagat na pula. That's, again, fairy tale. Ang alam nila kwento lang yan, pero once na ito pinaliwanag natin ang salita ng Panginoon at kanyang pausa, mamumulat sila, hindi pa dapat akong doon. Sabi na lang siyang meron na dito bagong bata. Sabi niya, nagulat yung teacher niya na isang Christian din, profess na pastor ba yun? Tapos na sila sa trabaho nila, so nag-celebrate sila. Kainan sila. Tapos yung mga kaiskulan niya, gusto pang mamasyal kung saan. Ang sabi ng teacher niya, ikaw, sabi ka sumama sa kanila. Isang pagkakataon na yung makasama mo ng kaiskulan mo, magsasaya sila. Kung kapila ng isa, hindi ko po magagawa yun. Kasi sinasabi sa Bible, bad company, corrupt, good moral. Saan nila natutunan yun? 1 Corinthians 15:33, Word of God. Bakit nila natutunan tinuro ng mga magulang? Mandate ng Panginoon sa atin. Parents, train up your child. Sanayin sila. Hindi lang basta turuan. Sanayin. By example. Sanayin natin sila. Kaya huwag kayo magtataka kung inyong mga anak talagang matitigas ang ulo, makukulit. Paano ito tinitrain? Pinapabayaan ninyo, bibigay sa katulong, o babayaan katulong, sila nagtatrabaho, magdamag, makikita lang anak nila, tulog pa, aalis ka, alas 6, alas 5:30, tulog pa yung anak mo, pag uwi mo, tulog na naman yung anak mo, darating ka, wala kang panahon para mag-train sa kanila. What do you expect?
tanging mga utos lamang ng Diyos ang makapagtuturo sa mga anak na maging banal. John 17:17. Memorize natin yan. I-memorize natin ito, mga kapatid. Paano sila matuturuan ng tamang moral, tamang spiritual life, tamang training? Ang sabi, sanctify them in the truth. Your word is truth. Gano'n man katotoo yung tinuturo sa school, mabuti yan, pero hindi yan makapagtuturo ng daan ng langit. Daan ng kabanalan, only the Word of God. Salita lamang ng Diyos ang aasahan natin, mga anak natin, magiging mahusay, nakapagbibigay ng luwalhati sa mga magulang at nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya parents, ngayon, yung mga anak pa kayo maliit, anong klaseng classroom mayroon kayo sa inyong tahanan? Sino inaasahan yung magturo sa kanila? Si Lola? Si Uncle? Anong course na dapat silang unang makunawaan? Sex education? Don't know that. Anong unang lang experiment? Galay. Handa na ba kayo? Pakawalan yung anak para pupunta sa mundo, mag-aral. Minsan na sabi ito na sa akin ni Pastor Rene. Si Pastor Rene ba? Kata. Ng kanilang anak, homeschooling sila. Hiniruan nila tungkol sa salita ng Panginoon. But also, they train them na darating panahon, lalabas kayo sa bahay, mag-aaral kayo sa college, papasok kayo sa liputan. Kaya paglabas ng mga batang ito, hindi lang alam paano silang makisama sa sanlibutan, FEU, sa UE. Pero dahil meron silang good training sa kanilang bahay, nakayanan nila itong harapin. Kaya nilang pagtagumpayan ang lahat ng tukso. Kaya nila na pagtagumpayan lahat ng pagkusyoso sa tabitan. Parents, ang dami ba kayong nakawala ng himala? Like, dalawin, agila. Magsisimula yan. Una mo na ikaw, bigay mo buhay mo ng Kristo. Upang sa ganon, may papasa mo naman ang aral sa iyong anak. Upang sila naman ay magsuko rin ng kanyang buhay kay Kristo. Tayo mo naman. Opo, Panginoon, tunay na mga kabataan ay pag-asa po ng kinabukasan kung ito po'y natuturuan ng tama ng mga magulang. Kaya totoo pong maghuhubog po sa kinabukasan ng aming anak, kami po mga magulang na natuto sa iyong pong katotohanan. Kaya hangad namin, Lord, magbigtas kayo ng mga magulang ngayong hapon upang ang kanilang mga anak ay mapalaki nila ayon po sa iyong mga palatuntunan. Sa iyo lahat ng kapurihan, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.